Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 25, 2026 at pag-usapan po natin ito pong naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes kung saan sinabi niya po na kanya pong kakasuhan ito pong sina Mike Defensor, Jay Sonsa, Attorney Baligod at iba pa kasama po yung 18 Marines na ayon po kay Trillanes ay naninira po sa kanyang reputasyon. Re-reactionan din po natin syempre yung naging statement po ng Counsel for the Victim na si Attorney Andres kaugnay po ng confirmation of charges hearing dito po kay Rodrigo Duterte na sa ngayong araw po na ito, ikatlong araw po, no? Hanggang bukas po yan, 4 na araw po ang itinalaga diyan ng International Criminal Court para po sa confirmation of charges hearing for crimes against humanity laban po kay Rodrigo Duterte. Unahin po natin, syempre, ito pong interview kay dating Senador Trillanes at i-pass forward natin doon sa bahagi kung saan sinabi niya na kanya pong kakasuhan yung mga binanggit po nating pangalan o mga DDS na kayo na po ang humusga kung sila po ba ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Kakasuhan ko si Levi Balingkod, yung mga dating sundalo, si Mike Defensor, Jay Sonsa at yung mga taong nagkakalat nitong malicious line na ito. So hindi ko sila palalagpasin dito. Nadinig po natin hindi palalagpasin ni dating Senador Trillanes itong mga tao po na ito. Pero syempre, hindi naman po yan yung pinaka-esensya ng interview na ito kung hindi yung mga pangyayari diyan po sa International Criminal Court na maaaring naging dahilan kung bakit ito nga pong si Trillanes ay ngayon kinakaladkad ng mga DDS sa isang kontrobersiya na sa kanyang paniniwala ay talagang kasinungalingan at gawa-gawa lamang para po i-divert ang atensyon ng publiko kung ano po yung katotohanan ngayon sa confirmation of charges kay Rodrigo Duterte na talagang nakikita natin na napakarami pong mga ebidensya laban kay Rodrigo Duterte, partikular yung mga pahayag niya sa nakalipas po na panahon na nagiging batayan ngayon ng prosecution para po paniwalain ang korte na dapat i-confirm ito pong charges for crimes against humanity dito po kay Rodrigo Duterte. Balikan po natin ang kabuuan po ng interview na ito, mga tol. Confirmation charges against former President Rodrigo Duterte. Any reactions, observations during the first day? Una-una tayo natutuwa na nangyari na. Finally, yung pinagkakaantay-antay ng mga pamilya ng biktima. No? Ito na yung isang napakalaking hakbang tungo sa hustisya. Ngayon ang obserbasyon natin kahapon ay una-una nakita natin na talagang handang-handa yung prosecution. Pinapakita nila yung iba't ibang ebidensya at yun ang basis nila para i-prove yung mga aligasyon. At doon naman sa kabilang banda, sa kay Kaufman, makikita nyo na ang angulo niya ay doon sa politika. So, ang emotions, ang gusto niyang kalabitin, ang audience niya, yung mga Duterte followers. So, I don't think In short, mga tol, sa obserbasyon po na yan ng marami sa depensang ipinapakita ngayon nitong si Attorney Nicolas Kaufman, wala po silang matibay na ebidensya para po pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Rodrigo Duterte. Instead, nag-resort nga po itong si Kaufman sa pag-atake sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Biruin ninyo, anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos dito po sa kinakaharap na problemang legal ni Rodrigo Duterte diyan po sa ICC? Na nung mga panahon na siya po ay inreklamo, 2017, hindi nga po miyembro ng gobyerno si PBBM, isa po siyang pribadong individual. Kaya sa bagay po na yan, meron pong kasagutan. Ito pong Malacanang, syempre, ang spokesperson po ng Malacanang na si Attorney Claire Castro bilang Palace Press Officer nga, ay sinabi po ang mga sumusunod. Sabi po dito ni Undersecretary Claire Castro, Kaufman
has the temerity to accuse President Marcos of trying to neutralize Duterte's legacy. That is preposterous. He seems to be the one suffering from severe cognitive impairment and not his client because he tremendously forgets the timeline. Since the crimes against humanity cases were filed before the International Criminal Court in 2017, when President Marcos Jr. was still a private citizen. Kaufman does not offer a clear defense for his client's alleged extrajudicial killings, which reportedly happened during Duterte's time as mayor. In addition, one of the counsels, Silvestre Bello III, admitted that Duterte killed someone by throwing him out of a helicopter. He should learn the facts of his case rather than focus on political rhetoric. At yan nga po, obserbasyon ngayon po ito, syempre, ng mga nag-iisip ng tama dito po sa confirmation of charges hearing kay Rodrigo Duterte. Kasi saan ka naman makakita, mga tol, na ikaw isang abogado, tapos ipinagtatanggol mo kliyente mo, hindi ka maglalatag ng ebidensya, instead magkakaroon ka ng mga political rhetoric. Paano mo ngayon yun maidedepensa? Ang mangyayari tuloy dito, parang, ewan ko kung tinatanggap na ba ni Kaufman yung pagkatalo nila. Basta ang magawa niya na lamang, makapagsalita, maipagtanggol itong si Rodrigo Duterte sa kaparaanan na hindi na po tama bilang depensa. Alam na alam niya ng mga abogado kasi ang dami na nga pong nagkokomento dito, no? Siguro kahit ang kampo nitong si Rodrigo Duterte, kung ang mga magsasalita ay mga abogado, perhaps mag-a-agree sila na mahina talaga yung depensa nitong si Attorney Nicolas Kaufman. Kaya marahil yan din ang obserbasyon nito pong si Antonio Trillanes. The judges ng ICC would receive it well kasi ebidensya siyempre ang kailangan makita natin. Ano ang sagot mo dun sa mga presenta ng prosecution? So wala siya. Sir, when you saw the news, pinresent nga nabanggit yung mga pagmumurya before he was able to be brought up to ICC at saka yung nanunood mo siya mga pinapatay. So do you think the prosecution has a very strong pieces of evidence para po na mag-proceed po ito into a full-blown trial? I am 100% sure na kompleto yung kanilang evidence. Bakit? Kasi ang polisiya ng ICC prosecution ay magpa-file lang sila ng application for warrant of arrest pagka nakamit na nila yung threshold ng certainty of conviction. Meaning hindi sila magpapa-issue ng warrant of arrest pagka hindi pa buo yung kaso nila enough to convict. So yan yung threshold of evidence. The logical thinking ngayon dyan, kung ganyan ang katotohanan ayon sa sinasabi nitong si Trillanes, merong certainty of conviction na dito kay Rodrigo Duterte. Ito naman ay opinion lang natin. Siyempre, sa uli, yung ICC pa rin na magde-decide kung si Rodrigo Duterte ba ay may kasalanan o wala after po ng full-blown trial kung sakaling magkakaroon man. Pero alam naman natin na inisyuhan ng warrant of arrest si Rodrigo Duterte, kaya nga siya ngayon nandiyan sa Hague, Netherlands at nakakulong. Ibig sabihin, sa paniniwala ng prosecution, certain ang conviction nitong si Rodrigo Duterte. Pagka ganun, iiyak na ang mga Duterte niyan, supporter, pag nagkataon. Kasi hindi na nila makikita yung tatay nila. Makukulong na ito habang nabubuhay. Ngayon pa nga lang, ewan ko kung nagpapaawa lang ito sinasabi na nitong tanggap na nito na pumanaw sa kulungan Pero sana naman, wag ngayon o wag sa 2027 rather or 2028. Kung papanaw si Rodrigo Duterte, dapat pagkatapos na ng halalan. Kasi definitely mga tol, makakakuha pa yan ng simpatya sa tao. Yan na nga yung ginagawa ngayon ng kampo ng mga Duterte, particular nitong si Sara Duterte. Ginagamit yung sitwasyon ng kanyang tatay
sa kulungan para po humingi ng awa sa publiko, di ba? Kitang-kita natin yung mga galawan ng kanilang pamumulitika. Kaya dito, katotohanan talaga dapat ang manaig eh. At ano yung katotohanan na yon? Makikita natin sa mga nangyayari ngayon sa International Criminal Court hearing. And we are hoping na after 4 days, bukas po yan, makonfirma na talaga ito pong charges laban po kay Rodrigo Duterte. At alam nyo, itong nangyayari ngayon, yung nakikita yung mga video, alam nyo, lalo na dun sa mga bata-bata, no, na hindi naabutan yung mga panahon na yun. It's highly informative for them na makita nila na ganito pala yung nangyari noon. Well, yun, doon sa mga nadadala lang, doon sa mga kwento-kwento about the myth of Duterte, ito, maliwanag na iba yung pagkakilala niya doon sa tao at iba yung nakita natin. Sir, your thoughts? Kasi po, may nabanggit po yung the defense team of Duterte na they plan to publicize those redacted na part ng mga dokumento nga po. These are details po ng mga witnesses against Duterte. Any thoughts about that, sir? Yun nga, alam nyo, delikado yun. Kasi alam naman natin yung capacity ng mga Duterte na nasaktan at patayin itong mga testigo na to. Kaya very, very careful ang prosecution dyan and hopefully hindi naman ito payagan. At while talagang part ng process na makilala nung defense lawyers nila kung sino yung mga testigo, pero to publicize it is an entirely different thing. Delikado po yan sa baka matakot yung iba. Sir, your thoughts? Kasi po, when yung supporters ni Papa President Duterte, sabi nila, hindi ito mag-push through into full-blown trials. Sabi nila, parang this will all just go to waste. Itong mga efforts of the prosecution, yung pagkuha ng mga ebidensya, hindi daw po ito magiging isang full-blown trials. Alam nyo, they will believe what they want to believe. Noong 2017, nung final namin itong kaso nito, pinagtatawanan nila yan. Minamaliit nila, hindi daw, wala daw yan. It's a piece of paper, basura daw yan, wala. But kinalaunan, nandito tayo. Di ba? O, sabi nila, hindi daw ma-issue warrant. Eventually, na-issue warrant. O, ngayon, nandoon na. Marami silang sinasabi, makakauwi na raw si Digong. Wala daw. Ganyan ano? Kaya yung mga sinasabi ng mga Duterte supporter po na ito, particular na presidente na raw si Sara sa 2028. Sige lang, paniwalain nyo lang ang mga sarili ninyo. No? Karapatan nyo naman yan. At ipagpatuloy nyo lang yung katangahan ninyo. Pero kaming mga nag-iisip po ng tama dito, huwag nyo lang pong idamay. In fact, hindi nga kayo welcome dito sa programa ko eh. Nagtataka lang ako dito sa mga tatanga-tangang DDS nagsusumiksik sa ating programa, nood ng nood, hindi naman kayo welcome dito. Ayaw ko po sa tanga. Ha? Kaya yung katangahan ninyo, sarili ninyo na lamang doon. Kayo manood sa mga vlogger na kapwa ninyo nagpapakatanga, o baka naman hindi sila tanga, kayo lang yung tinatanga. Doon na kayo manood, wag na dito. Itong ginagawa ko po, ito ay para sa mga tao na hindi malinlang. No, kayong mga Duterte supporter, wala na kaming magagawa sa inyo, wala na kayong pag-asa. Sambahin nyo ang mga Duterte, suportahan nyo sila. We don't care. No? After all, hindi na mababago ang isipan ninyo. Kaya tama yung sinasabi dito ni Trillanes eh. Kayong mga diehard Duterte supporter, problema nyo na yan. No? Galit na galit kayo kay Trillanes, hindi naman siya magnanakaw, hindi naman siya mamamatay tao. Tapos yung nakikita nyong mamamatay tao, yung pa yung sinasamba ninyo. Jurisdiction, may interim release, ang dami nilang pangasa sa sarili nila. Kaya, well, yun na nga, bahala na lang sila kung gusto nila magpaloko, pero ganito po yan. Base sa aking tansya, sa aking opinion, panghabang buhay na makukulong na si Duterte dahil sa mga krimen na ginawa niya sa mga Pilipino. Naging presidente siya ng Pilipinas. Ouch! Ouch! Ouch!
anak ng Teteng. Ang sakit nun sa mga tangang Duterte supporter. Yung nadinig ninyo kay Trillanes. Panghabang buhay na makukulong na si Rodrigo Duterte. Hindi nyo na makikita. Magtsatsaga na lamang kayo sa tatay ninyong karton. Nagkatiwalaan siya ng Pilipino para iangat niya yung buhay ng mga kababayan natin. Yung mga masasamang tao, dapat kinulong niya. Yung mga addict, dapat nirehab para magkaroon ng panibagong buhay. Kaso ginamit niya yung kapangyarihan niya para patayin yung mga maliliit na tao. Tapos yung drug lord na kapartner niya, yun, nasolo nila yung illegal drug trade nung napatay na nila yung mga kompetensya. Ganon yung napakasakit na pangyayari dito na kitang-kita namin, natalap namin. Unfortunately, yung mga die-hard supporters nagbubulag-bulagan, hindi nila makita. Pero, di ba, ako po, o hindi naman ako. Ayan yung sinasabi natin, no? Na real talk mula kay Trillanes. Nagbubulag-bulagan itong mga die-hard supporter at yung mga ngayon nanonood sa atin, talagang tinatanga nila sarili nila. No? Eh kayo, tatanungin ko kayo, mga tangang Duterte supporter, mamamatay tao ba si Rodrigo Duterte? Sagot, oo o hindi. Ang sagot nyo dyan, syempre, oo. Pero idolo nyo. Idolo nyo ang mamamatay tao, di ba? Ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw, pero nagagalit sila sa akin. Pero yung sa kanila, kitang-kita nila mismo sa akin. Pero iniidolo nila. Hindi na ako yung may problema. Sir, yung mga co-workers na pinakita, sa tingin niyo, sino yung susunod na dadamputin ng ICC? Ganito, sabihin na lang natin na kinalaunan 4 siguro ang may issue ng warrant. Kasama na si Digong. So, 4 yan maximum. We're looking at probably Bongo, Bato, and at most mga si Albay. So, yun. Okay. Senator, yung this is like recent na may mga accusations po. Ito na ngayon, ano? Tama, itong mga tatanga-tangang Duterte supporter po na ito na nanonood sa atin ngayon, hindi nyo ba tinatanong sa sarili ninyo, bakit ngayon lamang lumabas yung 18 Marines? Bakit kung kailan si Rodrigo Duterte nakasalang sa confirmation of charges? Bakit kung yung impeachment complaint kay Sara Duterte ay malapit ng dinggin sa susunod na linggo or unang linggo ng Marso? Di nyo ba naiisip yon? Samantala kung totoo na merong ganitong sitwasyon, dapat isinama na kagad ni na Mike Defensor ito nung sila po'y nagtangkang magsampa ng impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, malakas na ebidensya sana ito para magpatuloy ang impeachment complaint kay PBBM. Pero bakit hindi nila kagad naisip? Kasi gawa-gawa lang. Kwento-kwento lang. Ngayon, naniniwala kayo sa 18 Marines. Tapos, pagka ikinukumpira yung pagkakatanggal sa serbisyo, galit na galit kayo sa akin. Sabi ng mga tangang DDS, huwag akong paniwalaan sapagkat tanggal ako sa serbisyo bilang pulis. O gano'n naman pala eh. Huwag kayong maniwala sa akin, so be it. Tapos itong mga tanggal sa serbisyo na mga Marines, dishonorably discharged from the service ito. Ako, hindi ako dishonorable discharged from the service. Tanggal lang ako talaga, pero iba yung dishonorably discharged from the service. Eto, ayon sa Philippine Navy, hindi kailanman naging bahagi ng hukbo ang dalawa sa 18 na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Di ba? Naniniwala pa kayo, yung dalawa pala doon, hindi naman naging miyembro ng Navy. Dagdag pa nito, karamihan sa iba ay dishonorably discharged mula sa serbisyo. Ngayon, maniniwala kayo sa kanila. Sa akin, tanggal ako sa kapulisan, ayaw niyong maniwala kasi ang katuwiran nyo, tanggal lang sa pulis, hindi dapat paniwalaan. Etong mga Marines na nagpapakilala ngayon, tanggal din sa serbisyo, dapat paniwalaan. Kakaiba talaga utak ng mga tatanga-tangang Duterte supporter, kakaiba talaga kayo. Receive the dollars of violence to the US in relation to the ICC investigation. Your reaction? Ano po yung next step nyo after you receive this information? Ganito po. Unang-una, I categorically and vehemently deny
na may tinanggap akong $2 million o kahit na anumang halaga galing kay Sandy ko para sa ICC operations o kahit anuman. Hindi po nangyari yan. At ito pong ginagawa nila ito ay para dungisan yung integrity, credibility ng ICC in light of what's happening na, the ongoing ICC confirmation of charges hearing. Kung makita nyo, the past several months na pinag-uusapan tong mga mali-maleta na yan, ni isang ugong tungkol sa ICC, wala naman lumabas. Then suddenly, sa ngayon, exacto, biglang lumabas. So talaga, Bakit lumabas? Simple lang. Para po gumawa sila ng ingay at guluhin yung sistema, particular diyan po sa ICC. Kasi talagang overwhelming ang evidence laban kay Rodrigo Duterte. Hindi lang matanggap ng mga tatanga-tangang DDS na ito na yung pinupuon nila talagang napakaraming ebidensya laban po sa kanya. Sila nga sa bagay, sila nga mismo nagpapatunay kung gaano kasama itong mga Duterte at ang kanilang mga pagkatao. Kasi naging mini Duterte na sila. Naging clone na sila ni Duterte. Pansinin ninyo, ang laman lagi ng mga bunganga ng mga tangang DDS na ito, pagmumura, ad hominem, tapos pagbabanta sa buhay ng iba. Ako, ang dami-dami kong nare-receive na threat sa mga tatanga-tangang DDS wala tayong magagawa. Ganun kasi talaga ugali nila Pero karamihan sa mga tatanga-tangang DDS na nagbabanta sa akin, hindi pa nakapatay ng tao ang mga yan. Tapos yung pinagbabantaan ninyo, wag nyo na akong tanungin, kahit pagsamasamahin nyo yung 10 daliri ninyo, kulang pa yan sa kasalanan ko sa harapan ng Diyos. Kaya dapat, mag-isip-isip kayo. No? Wag nyong gayahin ang mga mamamatay tao, hindi maganda. Mahirap. No? Nakakakonsensya. Ewan ko lamang kung yung pinupuon ninyong si Rodrigo Duterte may konsensya. Pero malamang sa malamang, wala. Kasi nga demonyo, ayon kay Arturo Las Cañas. parang ginawa nila ito, dinisenyo nila ito to divert the attention, to tarnish the credibility of the ICC. Pero hindi natin papayagan yan. Kakasuhan ko sila ng cyber libel. Kasuhan ng cyber libel. Patong-patong na kaso na ang aabutin nitong si Jay Sonsa. Tapos si Mike Defensor, panibagong kaso. No? Ngayon, si Mike Defensor pa, nasa radar na yan ng ombudsman, kaugnay nung sinasabing mining company niya. Balik tayo kay Jay Sonsa, ito po kinasuhan na ng cyber libel and unlawful publication ng National Bureau of Investigation. Kaya iintayin natin ang resolution dyan ng Department of Justice and I believe yan po ay aakyat sa korte. Kasama na rin dyan si Jeffrey Celis at saka yung vlogger na nangungo na si Jack Argota. No? At hindi lang yan. Bukod pa rin, I am sure itong ICC ay kakasuhan din sila ng obstruction of justice for violating Article 17 ng Rome Statute. Mabigat yung ginawa nila. Akala nila, simple-simple lang yan. Kailangan nila managot dun sa kanilang ginawa. Sino-sino ito, sir? Kakasuhan ko si Levi Baligod, yung mga dating sundalo, si Mike Defensor, Jay Sonsa at yung mga taong nagkakalat nitong malicious line na ito. So hindi ko sila palalagpasin dito. Sir, sorry, on another topic naman po. I know it's a bit far from now, pero 2028, will you... May tangang nagtatanong. Sige, tanga ka naman, sasagutin kita sa katanungan mo, hindi yung issue mo. Nagtatanong ka no? Bakit nasa dahig si Antonio Trillanes, unang-una sa lahat, wala siya sa dahig, tanga. Pinapairal niyo yung katangahan niyo. Nandito siya sa Pilipinas, nagtuturo po siya sa University of the Philippines bilang profesor. Bumisita siya sa dahig Netherlands pero hindi bumisita kay Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ninyo ano ang interest ni Antonio Trillanes, bakit nakikialam dito, huwag kayong magpakatanga. Siya lamang ang tumulong sa mga pamilya ng biktima para masampahan ng kasong crimes against humanity si Rodrigo Duterte. Kaya kung meron kayong dapat kagalitan at dapat sisihin kung bakit nakakulong ngayon itong si Rodrigo Duterte, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos yun. Ang punot dulo
kung bakit may kaso si Rodrigo Duterte sa ICC ay dahil po sa tulong na ibinigay ni Antonio Trillanes para po sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ngayon, alam mo na, tanga. Oh. Since alam mo na, ewan ko kung magpapakabobo ka pa. Pero I hope, hindi ka na bobo. Pero kung patuloy mong magpapakatanga, wala na akong magagawa dyan. Sabi nga ni Trillanes kanina, problema nyo na yan. Hindi po. I'm not inclined to run. Focus tayo dito sa mga kailangan natin gawin. But for sure, tutulong tayo dun sa tamang kandidato na mapipili na middle forces. Hindi siya tatakbo sa halalan. O, sige, paniwalaan natin si Trillanes. O, di, paano ngayon yan? Kahit anong paninira nyo kay Trillanes, wala nang mangyayari kasi di naman siya kakandidato sa 2028. Ngayon, puntahan na po natin ito pong mga nilatag na argumento, ebidensya nito pong si Attorney Andres, ang counsel for the victim diyan po sa ICC. Pakinggan po natin ito, mga tol. Madam President, Your Honors, I am Gilbert Andres. My colleague Ms. Masida earlier submitted that Mr. Duterte's anti-drug campaign disproportionately affected the poor and marginalized. What were the conditions of the victims targeted by Mr. Duterte's anti-drug campaign? How poor and marginalized were his victims? The victims targeted by Mr. Duterte's anti-drug campaign were from low-income, high-density communities. Yan. In an urban setting, this meant that some Yan ang katotohanan. Ang war on drugs ni Rodrigo Duterte ay talagang ang target nito, mga mahihirap. No? Meron ba kayong nabalita ang drug lord na napapatay si Rodrigo Duterte? Wala. Yung Peter Lim, anong nangyari doon? Nakatakas na lamang bigla ng bansa. Tapos, si Michael Yang, instead na kasuhan, inapoint pa bilang Presidential Advisor for Economic Affairs. No? Protected na protected itong si Michael Yang sa panahon ni Rodrigo Duterte. victims live in an area of about 69,000 persons per square kilometer during the relevant period. A typical floor area of the house of a victim in these high-density communities was about 6 square meters. For some victims, their house was as small as the area of 2 tables in this courtroom. Alam niyo ang mas masakit pa na katotohanan dito sa ikinukwento na ito ngayon itong si Attorney Andres. Itong mga naging biktima karamihan ng war on drugs, mga butante pa ito ni Rodrigo Duterte sa totoo lang. Ito yung mga mahihirap nating kababayang Pilipino na naniwala sa kanya na kapag siya yung naging presidente, makakaahon sila sa hirap dahil lalabanan nga ni Rodrigo Duterte ayon sa kanyang pangako ang korupsyon. Na ang korupsyon ang isa sa kadahilanan kung bakit patuloy na naghihirap ang mga kababayan po nating Pilipino. Pero nagkamali sila at kinalaunan tumangi sila. Bakit? Yung mismong mga butante ni Rodrigo Duterte na naniwala sa kanya, bahagi sila ng kulang-kulang 30,000 katao na napatay dahil sa mga public pronouncement nitong si Rodrigo Duterte at some say, katulad po nitong si Royina Garma na dating colonel sa Philippine National Police at naging di umano'y malapit kay Rodrigo Duterte, merong pulisiya talaga na pinatupad na ang Davao Death Squad ay dalhin sa national level at kung ano yung Davao model, ipatupad ito sa buong bansa. And after that, araw-araw, siguro naman alam natin yan, kung hindi tayo tanga, may napapatay sa loob at labas ng bahay. No? Sa kalsada man yan, and worse, sa loob ng bahay, katulad po nung sinasabi dito ni Attorney Andres. Inillustrate niya pa ng ilan sa mga bahay o karamihan sa mga bahay ng mga napatay ay kasinlaki lamang nung lugar kung saan siya nagsasalita. Totoo yan, no? Ako mismo, witness sa mga bagay na ito, mga tol. No? Bahagi ako ng drug war. The victims' houses were typically made up of wood, used tarpaulin, plastic, light materials, and some broken hollow blocks. Any material that they could scavenge and utilize. As the victims lived in high-density communities, their neighbors knew them very well. The victims lived in close-knit communities
The victims' close-knit communities meant that they immediately knew if a person was an outsider to their community. And any traumatic event that happened to these victims in their close-knit communities was known and whispered throughout their community. As the victims were from low-income communities, to survive poverty, their houses were homes to multiple generations of their families to conserve their meager resources. For Filipinos, especially from low-income communities, their family is not just the nuclear family. It is not just the husband, the wife, the children. Their family extends to the grandparents, the lolo and lola, and the siblings of a spouse, the brothers and sisters. The breadwinner of the victim's family was usually the husband, the father of the children. The victims either worked as daily minimum wage earners or as wage earners below the prescribed daily minimum wage, or as part of the informal economy, such as a vendor. The victims worked if there was work available to earn for their family's survival. But most of the victims would not have completed their education, nor have the proper training to secure stable jobs as part of the formal economy. If they were fortunate to be employed as minimum daily wage earners, in the urban setting, this amounted to about 500 Philippine pesos per day, or approximately about 8 euros per day during the relevant period. But for most victims, the minimum wage was really the maximum that they can hope for. The victims only hope to earn at most about 8 euros per day. And for a family composed of the husband, the wife, and about 2 until 4 children, 8 euros per day. Pero maisingit ko lang mga tol, na makasingit lang ako dito. 'Di ba kahapon nagtry itong mga DDS na gumawa ng malaking issue sa pamamagitan ng press conference nitong 18 Marines sa pangunguna ng mga abogadong na mistulang nagtuturo kung ano ang sasabihin nitong mga Marines. Talagang makikita ninyo ang pagkakataon, hindi sila pinapanigan eh. Bakit mga tol? Natatawa kasi ako eh. Pa-press conference sila, no? Tapos ang naging laman ng balita, hindi yung press conference nila, kung hindi si Norman Mangusin. Di ba? Oh. Si Norman Mangusin, yung naging laman ng press conference kahapon, ay yung naging laman ng balita kahapon. Hindi napag-usapan ng publiko yung kung ano-anong mga kasinungalingan na pinagsasasabi ng mga DDS kahapon eh, no? Kaya talagang ang pagkakataon ng gumagawa ng kaparaanan para yung kasinungalingan nitong mga DDS ay hindi masyadong kumalat. Sila lang ang nagbulahan eh, no? Mas marami pong nagbalita, mas naging laman ng balita, nag-viral yung pag-aresto kay Norman Mangusin. O, tuloy po tayo dito. Is meager. There was also a cultural expectation for the breadwinners to help their elderly parents. The other spouse sometimes augmented this meager income by being a vendor or by taking temporary jobs. And if both parents were outside of their home, it was the extended family that took care of the children. Your Honors, the specific data may vary from victim to victim, but the victims hope that this data give the chamber a picture of their conditions under Mr. Duterte's anti-drug campaign. The already marginalized and vulnerable conditions of the victims exponentially multiplied the harm that they suffered, and they continue to suffer, which leads to our next submission. What were the grave effects and suffered harm of the victims, their families, and their communities resulting from the crimes charged against Mr. Duterte? Mr. Duterte's drug war campaign targeted the very humanity of the victims, of their families, and of their communities. In Filipino, the indirect victims expressed this in one sentence: "Inalisan kami ng dangal. We were stripped of our dignity." How so? First, Mr. Duterte publicly dehumanized the victims of his anti-drug campaign. This dehumanization of the victims was used to justify their eventual murders. On July 25, 2016, during his first State of the Nation address before the Philippine Congress, Mr. Duterte declared that, and I quote, "But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country, your country, and my country." End of quote. What was chilling was that this portion of Mr. Duterte's speech garnered the most applause from members of the Philippine Congress and the public gallery. On August 17, 2016,
during the 115th Police Service Anniversary at the Philippine National Police Headquarters, Mr. Duterte declared to the Philippine National Police that for those allegedly affected by drugs, and I quote, "And it has not only affected millions, but a lot of them are no longer viable as human beings in this planet." End of quote. Diba? On August 26, 2016, Grabe, no? Alam niyo kung matino ang tao, sa totoo lang, ano, ang mga addict, dapat nire-rehabilitate. Ang mga pusher, dapat kinukulong. Kung meron tayong bitay, dapat binibitay. Ang problema, wala tayong bitay. Pero ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Sa mga pronouncement niya sa publiko, kapag ka ikaw ay addict, condemn ka na kagad. Ikaw ay masamang tao na kagad. Etong ang mga tatanga-tangang Duterte supporter na ito, malamang sa malamang may mga kamag-anakan po itong mga adik no? Kung walang mga kamag-anakang adik, mga kakilalang adik, tapos ganun yung gusto ninyong mangyari, mamatay sila ng ganun-ganun lamang, no? Kasi yun yung itinatak sa inyo ni Rodrigo Duterte. Pinaniwala kayo na kapag ka-adik, likas na masama, na kapag ka-adik, rapist. Sa aking pagkakaalam, merong umamin na rapist eh. Sino yung umamin na rapist? Si Rodrigo Duterte yon, no? Tanong natin kay ChatGPT, anong balita sinabi ni Rodrigo Duterte na kanyang pinasok ang kwarto ng kanilang katulong? Binalita ito ng Rappler, no? At ng iba pong mga pahayagan sa isang pagkakataon o speech nitong si Rodrigo Duterte, sinabi niya na ganon yung kanyang ginawa, no? Yan, may lumabas na balita noon kung saan sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na minsan daw niyang pumasok sa kwarto ng kanilang kasambahay at may hindi angkop na ginawa na nagdulot ng malaking kontrobersiya at mga tawag para siya'y managot o magsisi sa publiko. Ayon sa mga ulat, inilahad ni Duterte sa isang talumpati noon ang isang kwento mula sa kanyang kabataan kung saan sinabi niyang pumasok siya sa kwarto ng katulong habang ito ay natutulog at sinubukan niyang hawakan ang kanyang rehiyon ng pribadong bahagi. Agad itong nag-alsa ng mga batikos mula sa grupo ng mga kababaihan at mga kritiko na ito ay di nararapat at dapat ikabahala. Pero syempre dahil tatanga-tanga itong mga Duterte supporter, sasabihin lamang nila, hindi, biro lang yun ni Rodrigo Duterte. No? Ganun kayo tinatanga ni Rodrigo Duterte. Ngayon, sino rapist? Si Rodrigo Duterte mismo. Akalain mo katulong kasambahay mo? Papasukin mo sa loob ng kwarto? Gagawan mo ng hindi maganda sa kanyang pagkababae? Tapos galit na galit kayo sa mga adik? Pagbibintangan siya ng rapist? Oo, maraming mga adik ang gumagawa ng masama pero hindi lahat. Para saan pa? Kaya use your common sense no? Hindi ko talaga makita yung logic Si Rodrigo Duterte, sa panahon niya, sabi niya, magtayo kayo ng mega rehabilitation center. Malalaking rehabilitation center para i-rehabilitate ang mga adik. Tapos, on the other side, pinagpapapatay yung mga adik. Para saan pa yung rehabilitation kung papatayin mo lang din pala yung mga adik? Naresolba ba ang problema sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay? Hindi. Sasabihin nyo, nabawasan, tumahimik talaga. Kailan tumahimik? Kailan nabawasan? Ang katotohanan, after ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, tonelada ng illegal na droga ang napaguhuli ng kasalukuyang gobyerno. Kasi ang katotohanan noon, hindi naman talaga hinuhuli. Bagkos, inalis lang yung kompetisyon. Sabi nga, doon po sa Quadcom hearing, di ba? Kung saan yung report, binasa po nitong si namayapang Congressman Romeo Acop, si Rodrigo Duterte ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. Hindi po sa akin ang galing yan.
Quadcom report po ito. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Pero syempre, dahil mga tanga kayong DDS, wala na kaming magagawa sa inyo. Inuulit ko, ang live stream ko ay hindi para sa inyo, mga tangang Duterte supporter. Hindi ko kayo kailangan sa programa ko. Huwag nyo nang ipagpilitan ng sarili nyo rito. Hindi na ako naniniwala na may pag-asa pa kayo. Ang katangahan ninyo mananatili sa inyo, kaya huwag nyo na pong idamay ang publiko. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Bye.